estatwa ni Mary. At yun ay tukaralak, amon tukaralak, kayanda. Habang kwa, azan na nai. Azan na to belo, to veil. Tapos sabi ng mga tao, oh, marina sinala matanagin, marina sinala matanagin. Tano matanag kano ni veil, nga alsan, da kanya ulo Mary, to ne karalak ira. That means to say, bad omen. Meron hindi magandang mangyayari. So, today, we're going to study kung ano ba ang kahalagahan ng resurrection. Kung ito ba yung ginagawa natin noon na customs and traditions, angkop. Ayon ito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Now, ayon sa ating nabasa, ang dalawang babae ay pumunta dun sa Nitso. Pero nakarol na po. Yung alalekwe bani tubato nga nakaharang. Kanay nga bato, nakatutog yung isang anghel. At ang sinabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. Ganda ng sinabi niya kagad, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Di ba ni Tera no dumae, no wanto, takot ko, baka niya amang. Di ba? Do not be afraid. For I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen. Present ano ito hindi yung he has risen. So in other words, yung present participle sa sino ba mga English major dito? Present participle. He has risen. So kung if he has risen, nandito siya. He has risen. Di ba? Hindi yung head. Present participle yan. Ngayon, he has risen. Yan. So, he has risen. He is not here. He has risen just as he said. So, in other words, wala si Jesus dun sa Nitso. Alam nyo, nung pumunta kami sa Israel, pumunta kami dun sa tomb. I don't know if that was the exact place. Kaya tinignan ko ng husto na dito, na ilibing si Jesus, dito pala siya, tumayo. Dito siya nabuhay muli sa lugar na ito. Now, napaka-importante po na malaman natin yung mga pangyayaring ito dahil meron itong relasyon. Meron itong importansya sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. At meron itong importansya sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Now, ano ba yung significance ng resurrection? First, pero unang gusto ko lang sabihin sa inyo na before we proceed to this, marami ng mga taong namatay. Based on world history, maraming mga oppressive, powerful people, mga diktador ang namatay. Tulad nila Stalin, tulad nila Mao Zedong, tulad nila Pol Pot ng Cambodia. Pero, namatay ang mga ito. Makapangyarihan ang mga ito. Pero, nung namatay sila, nanatili silang patay. Kahit makapangyarihan sila, nanatili silang patay. Pero, si Jesus na ating Panginoon, namatay siya. Pero nabuhay muli. Dahil siya
ang may hawak ng kapangyarihan. Amen po ba? He is the creator of the heavens and the earth. The resurrection of Jesus shows and reveals to us the immense power, yung kapangyarihan ng Panginoon mismo. Ang mananampalataya o naniniwala sa muling pagkabuhay is to believe in God. If God exists, and if He created the universe and has power over it, then He has the power to raise the dead. Siya na may gawa ng langit at lupa, siya lamang ang merong kapangyarihan na mabuhay muli. He has the power to raise the dead. Now, kung wala yung kapangyarihan na yun, then walang kwenta ang ating pananampalataya. Kung wala siyang kapangyarihan to raise the dead, then He's not worthy of our faith and worship. Only He who created life has the power to resurrect it from death. And only He can remove the sting of death and gain the victory over the grave. 1 Corinthians chapter 15, verses 54 to 55. Anong sinabi niya dito? When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with the immortality, then the saying is that it is written, will come. Medyo medyo maliliit. Pwede ba medyo palakihin nyo yung font? So that is it. Ang ating Panginoon, He has the power over death. And He gained the victory over the grave. Walang kapangyarihan ang kamatayan. Walang kapangyarihan ang grave. Livun over Him. So, yan po ang ating Panginoon. Dito natin makikita na ang Diyos po natin, na yung sinasabi natin, Ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, nakikita dito sa Kanyang muling pagkabuhay. Yung dasal natin na, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, dito natin nakita sa Kanyang muling pagkabuhay. Dahil walang sinumang namatay sa mundong ito, kahit makapangyarihan man, ang muling nabuhay. Kahit yung pinakamayaman na tao, hindi niya kayang gawin ito. It's only God who is the author of life can bring back to life. Can rise from the dead, I should say. And second, the resurrection of Jesus validates who Jesus claims to be. What did He claim to be? He is the Son of God. He is the Messiah. According to Jesus, His resurrection was the sign from heaven. Yung mga panahon na humihingi ng mga tao, ng mga senyales mula sa heaven, then ang resurrection niya ay ito ang senyales mula sa heaven. Dahil
ang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ay ito ay mula sa kalangitan. Ito po yung vinalidate, yung ministeryo po ng ating Panginoon. The resurrection of Jesus was attested to by many eyewitnesses. Walang pwedeng makapag-deny sa resurrection po ng ating Panginoon dahil marami pong mga testigo. Hindi po fabricated yung nangyari. Ito po ay totoo. Ito po ay totoo. Nung unang panahon, yung mga opisyales, mga saserdote, yung mga priest noon, na pilit nilang i-deny. Nagbayad pa sila ng mga sundalo na sabihin yung hindi totoo. Ng kanyang mga alagad ay kinuha siya. Pero hindi ito kayang buwagin ng mga testigo. Sa dami ng mga testigo, hindi ito kayang buwagin ng mga testimonya ng mga testigo. Just imagine, religious leaders, binibili nila yung mga sundalo para hindi nila sabihin yung totoo. Tulad niya nangyayari sa ating panahon ngayon. Di ba? Na yung may mga makapangyarihan, kayang-kaya nilang bilhin ang hustisya. Pero, during Jesus' time, hindi pwedeng buwagin yung mga testimonya ng mga eyewitnesses. Yung pinaka-the best na testigo po ay yung mga nakakita mismo. Nakakita dahil nakasalamuhan nila si Jesus after His resurrection. Nakasalamuhan nila si Jesus. And therefore, they attested to this fact. Ito po yung pinatotohanan nila na si Jesus ay buhay. Nakasama nila si Jesus. In 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 8, it provides irrefutable proof that He is the Savior of the world. So, pinatunayan niya na tunay nga siya ang tagapagligtas ng mundo, ng sangkatauhan. Another significance po ng resurrection is, without the resurrection, we are still in our sins. Tayo po ay mapalad dahil merong resurrection. Dahil kung wala yung muling pagkabuhay ng Diyos, then tayo ay mananatili pa rin sa ating mga kasalanan. So, wala tayong pag-asa. We are still in our sins. Believers would have perished at death, and Christians are to be pitied. Kawawa po tayo. Kawawa po tayo kung wala po ang resurrection. Pwede bang ipakita natin 1 Corinthians 15, 14, 17, 18, and 19? Pwede bang i-ano natin ito? Medyo pa dakalan na yung font ng yan. Hindi yun nalaman yun. So, kawawa po ang mga believers, kawawa po ang mga Kristiyano, kawawa po tayo kung walang resurrection dahil mananatiling ating mga kasalanan kung wala yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Remember, it's through the sacrifice of Jesus and it's through His resurrection that mankind is being forgiven of their sins and have eternal
life. So, napakahalaga po na pag-aralan natin at pahalagahan po natin the resurrection of Jesus. Kailangan pahalagahan natin ang resurrection ni Jesus. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is our faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him if in fact the dead are not raised. So, anong sabi sa 18 at saka 19? Then those who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Kawawa sana tayo kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon. Kawawa sana tayo mga Kristiyano, mamamatay tayo. Remember that the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, nanatili sana tayo makasalanan at kawawa sana tayo kung hindi naghirap at hindi nabuhay muli ang ating Panginoon. No such person could have provided a sacrifice that was holy and without blemish except Jesus because of His virgin birth. Walang higit na karapat-dapat na umako sa ating mga kasalanan o maging substitute sa ating mga kasalanan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang dahil He is without blemish. He is holy, malinis siya. Alam mo, nung unang panahon, kung mayaman ka, nakagawa ka ng krimen, magbayad ka ng tao upang siya ang makulong. Substitute. Pero si Jesus, makasalanan siya na walang kasalanan, siya ay naging substitute para sa atin. Siya yung the best na substitute dahil wala siyang kasalanan. Amen? Wala siyang kasalanan. So siya lang yung tatanggapin ng ating Ama as the best substitute. Because of His virgin birth, wala siyang kasalanan. He is holy. At tandaan natin, kailangan pahalagahan din natin ang ating mga buhay. Huwag natin babuyin ang ating mga buhay dahil we were bought with a price. Amen? We were bought with a price. Buhay ng Panginoong Jesus. Paghihirap ng ating Panginoong Jesus ang naging kapalit. Kaya wag nating sayangin yung buhay sa mga bagay na walang katuturan. Remember, our body is a temple of the Holy Spirit. Wag natin dungisan ang ating mga buhay dahil buhay ni Jesus ang naging kapalit sa ating mga kasalanan. That's how valuable our life is. That's how God loved us. Buhay niya ang inalay para tayo magkaroon lamang ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Fourth, if Christ was not raised, the gospel we're preaching, yung binasa natin kanina, ay parang walang kwenta. Walang kwenta. Yung gospel na pinapangaral natin ay walang kwenta. Ang ating pananampalataya ay walang kwenta. At ang mga apostles at
tayo rin na nangangaral ng salita ng Diyos, we will appear false witnesses kung wala yung resurrection. Otherwise, kayong dagnitera, hanapeto kaya mo nga, ng buhay muli, awang balamba, ladugga. Lekun nepe laman, yung mangyayari. Kung wala yung resurrection. Kung hindi totoong resurrection, we will appear liars. We will appear false witnesses. Yung nakasalamuha ni Jesus Christ after His resurrection, kung hindi na-resurrect si Jesus, yung mga nagsasalita tungkol sa resurrection ni Jesus after 3 days, kasi sinabi ni Jesus yun, that after 3 days, He will rise again. Then yung mga nakarinig doon na sinabi niya bago siya namatay, kung hindi siya nabuhay muli, mag-a-appear na maladaladug. They will appear as false witnesses. And ano mangyayari? Kung false witness ka, maladaladug ka, awan na maniwala kami ko yun. Falsus unus, falsus istantibus. No falsong ka ginihingin, awan sa maniwala kami ko. Kaya, napakahalaga po na kung ano yung sinabi natin, patutunayan natin ang ating mga sinasabi. Dahil kung tanganayong ka maladaladug, awan na maniwala ka nikaw. At kung tanganayong ka maladaladug, maski son makahi ka kang kurugin, awan na maniwala ka ni gawin. Nasanay na maladaladugin eh. So as witnesses for Christ, tayo din po, we should be true witnesses for Christ. At yan ay makikita sa pamumuhay po natin. Nakikita ba ang pagbabago sa ating mga buhay? Kasi kung sinasabi mong born again Christian ka, kailangan maging buhay na patutuo ang buhay mo. Kasi sabi sa Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Amen? Buhay na patutuo ka. Ay, si sister, tama pala yung sinasabi niya. Nakikita ba ang Kristo sa buhay mo? Nakikita ba si Kristo sa buhay mo? Sinasabi, Kristiyano ka, pero chismosa ka. Sinasabing Kristiyano ka, pero number 1 ka makipagsugal. Hindi lang yun. Nagafok ka pe ba? Nekulong ka pe ba? Nekapasiran na siya. Tapos kayo mo pa born again Christian na. Maponon na ka, matutugan na dyan na tayo. Tapos nag-afok ka pa ba? Yan. Yan pa, Kristiyano ka. Daso ka ni ka. Yan pa, Kristiyano ka. Yan pa, Kristiyano ka. Karakaado yung boyfriend na. Yan pa, Kristiyano ka, napakaaro yung girlfriend na. Napakaaro yung boyfriend na. Duduro ma. So, dapat magandang patutuo po ang ating mga buhay. Yan pe ko magigulugungot, chismosa. Yan pe lagaw. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, dapat dala-dala mo ang karakter ng isang Kristiyano. Dala-dala mo ang karakter ni Jesus Christ. Amen? Amen! We should learn to rise above our old self. We should learn to rise above our sinfulness. We should learn to rise above our pride. And follow the humility of Christ. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
dapat maghari po sa ating mga buhay. Lord, alam ko na buhay ka para sa akin. Alam ko na buhay ka muli para sa akin upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. At Lord, tulungan mo ako na mamuhay ayon sa inyong kalooban. That I will learn, Lord God, to align my life with the life you wanted me to be. Ano ang panglima? Without the resurrection, we don't have hope. Without the resurrection, we do not have hope. Ano ang sinabi sa 1 Peter 1:3? Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ayan. Binigyan tayo ng pag-asa. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. The resurrection of Christ gives hope concerning our own resurrection. The resurrection gives us a living hope. 1 Peter 1:21, especially the resurrection of believers. 1 Thessalonians chapter 4:13-14. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13-14. The resurrection of believers. Anong sinabi niya dito? Brethren, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, as to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. O yan. He will bring to Christ those who have fallen asleep with Him. The resurrection of the believers. So, yan po ang nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. When I got sick, the resurrection gave me life. The empty tomb gave me hope. Dahil ito yung sinabi ko sa kanya, Lord, buhay ka. Buhay ang ating Panginoon. Hindi ka na natiling patay, buhay ka. And therefore, sabi sa Bible, Christ has risen. Ang ating Panginoon po ay buhay. Siya ay nakaupo sa right hand of the Father. At ano ang ginagawa ng ating Panginoon? He intercedes for us. Si Jesus po ay intercessor po natin. At present po sa ating kapanahunan ngayon, punong-puno tayo ng mga challenges, maraming problema. Yung crisis ngayon, 1,500 na LPG. Yung gasolina. Kaya sabi ko sa mga kinila dyan, bukas, sabi ko sa kanila, nung kahapon, mag-aabang na lang ako ng tricycle. Dahil na 24 na yung unleaded. Magbabayad pa ako ng driver ko. Pero praise God, di sila pumayag na sasakay ako ng tricycle.
kung kailangan bumalik sa dating ginagawa ko. Ang prinsipyo ko kasi, huwag mong sabayan ang krisis, labanan mo ang krisis. Amen? Huwag mong sabayan dahil malulugmok ka. Labanan ang krisis. At ang panlaban natin, pagtitipid. Amen? Kaya medyo magtipid-tipid na tayo sa kuryente. Punong-puno po ng may mga problema sa pamilya. Lord, hindi na lang ba natatapos ang problema ng pamilya ko? Lord, para bang matuturunog yung problema. Lord, kailan kaya ako makakaranas ng kaginhawaan? Kailan kaya matapos itong problema ko sa mga anak ko? Puro pasaway. Problema sa kalusugan. Lord, kailan kaya ako gagaling? Lord, may pag-asa pa kaya ako? Ano ang magbibigay sa atin ng pag-asa? Hindi natin nilalagay o kinukuha ang pag-asa natin sa kayamanan natin. Hindi tayo umaasa at maging pag-asa natin ang marami tayong napakari pagkukwatera, napakaro mayo, kukwat ka niyan. Okay lang ang buhay. We don't put our hope in wealth. But we should always put our hope in God. Amen? Huwag tayong umasa. Mayaman, napaka-araw ba lang ba yung kamag-anak ko mayayaman? Dananda so yangang pa. We cannot put our hope in relatives who are rich. Because they too have many problems. They too have many concerns. Hindi natin, Lord, kailan kaya matapos ang gera sa Middle East? Lord, napakataas na naman ang presyo ng bigas. Meron pa ba sa inyo nakalipas na sa mga araw ay hindi na nagsaing? Mula nung tumaas ang bigas, ng presyo ng bigas, kumakain pa rin 3 beses. May merienda pa. Okay? So, meron pang midnight snacks yan. Amen? So, praise God. At wala pang nagugutom. But, ang tanging pag-asa po natin ay ating Panginoon. Ano man yung mangyayari in the coming days, let's put our hope in God. He is alive. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Sa mga may health problems, may pag-asa po. Siya yung lumikha sa atin. He is the creator of the heavens and the earth. Siya ang humulma sa ating mga katawan. Siya ang merong kapangyarihan magpagaling sa ating katawan. In Jesus' name. Kaya yan sinasabi ko, Lord, nilalang mo ako. Anak mo ako. Tapos pasok ako sa ospital. Di ka ba, Lord, naawa sa akin? Anak mo ako. Sabi kasi sa Bible, those who believe in Him, they will never be put to shame. Those who trust in Him, they will not be disappointed. Lord, hindi mo ako bibiguin. Buhay ka, isa kang tapat na Diyos. Kung meron kang pangako, tinutupad mo. Ito po, yung palagi kong panalangin. Lord, Ikaw ang nagbibigay sa akin ng pag-asa araw-araw. Every morning, every time I pray, morning and afternoon, sabi ko, Lord, Ikaw ang pag-asa ko. Nilalang mo ako, anak mo ako. Kailanman,
Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Amen? At ang pangako ng Lord, to those who love Him and always acknowledge Him. Psalm 92 verses 14 to 16, sabi niya, I will be with them in times of trouble. I will protect them, I will rescue them. When they pray, I will hear them. I will honor them. With long life, I will satisfy them. Yan po ang pangako ng Panginoon. Siya po yung pag-asa po natin. Huwag natin ilagay ang pag-asa natin sa tao. Ilagay po natin ang pag-asa natin sa Diyos. Ang nabuhay na muli na Diyos, buhay na buhay siya. He has risen. He has risen. Buhay siya, nandoon siya. Hindi maiksi ang kanyang kamay upang hindi niya maabot ang pangangailangan natin. I remember yung testimony ng kapatiran kahapon. Yung isang pastor po natin. Sabi niya, ano ba naman ito? Sabi niya, Lord, ito na lang yung bigas namin. Nagkasunod-sunod yung pangangailangan niya. Lord, ito na lang yung bigas namin. Kaya nung nagsaing siya, ang panalangin niya, Lord, sana hindi naman maganang kumain yung mga anak ko ngayon. Dahil sa susunod, wala na akong kukunti na lang may sasaing. Kung magana silang kumain ngayon, magkukulang. Wala na akong may sasaing sa next na lutuan. Tapos may tumawag sa kanya, Pastor, dumaan ka nga dito. Akala niya kasi sanay siya na meron siyang pinapagawa. Yung pala. Pastor, nagbigay siya ng bigas, 25 kilos, kalahating kabanata, binigay. At hindi pa, sabi niya, meron pang kasama yung bigas na ulam. Ang Panginoon po, manampalataya lamang po tayo sa Kanya. Naranasan ko na rin yung mag-mission sa ibang lugar na kulang ang pamasahe ko. Naranasan ko na rin yan. So, walang sumunod sa Panginoon na hindi pinagpala ng Panginoon. Walang sumunod sa Kanya na hindi niya pinagpala. Walang sumunod sa Kanya na pinagdamutan niya. Hindi madamot ang Diyos. Sumunod ka lang sa Kanya. Gawin mo lang ang Kanyang kalooban. Many years ago, nakapetition na ako sa Canada noon. May mga offers sa Manila, sa ombudsman noon. But I chose to obey God. I chose to obey God. Pinili ko sundin ang kalooban ng Panginoon. At palagi kong sinasabi, lalong-lalo sa mga kapatid ko nasa abroad. At sila din na nagsasabi, sa tuwing sinasabi sa kanila, bakit hindi mo nakunin yung kapatid mo? Ayaw niya yan dahil mas maganda ang buhay niya sa Pilipinas. Amen? Hindi lang naman yung pag-asa natin, pag-unlad, yung pag-abroad. Sumunod ka lang sa Panginoon. At namamangha ako kung minsan, noon, sinusubukan ko pa rin na bigla sila ako pa magpapadala ng dollar sa kanila. Ayaw naman nilang kunin pero pinapatunayan ko na dito din sa Pilipinas ay meron dollars. Amen? Walang sumunod sa Panginoon na pinabayaan niya. Dahil
ang pag-asa natin ay ating Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Amen? The earth is His and the fullness thereof. Silver and gold is from God. Silver and gold is from God. Kaya, ang panalangin natin, Lord, is there anything too hard for you to do? You hangeth the earth upon nothing. You are a miracle-working God. You are a faithful God. Kung sino yung mga nag-struggle ngayon sa health, sa financial problems, problema sa pamilya, hindi maiksi ang kamay upang hindi tayo maabot. Buhay ang ating Panginoon. Tulad ng panalangin ko noon, Lord, buhay ka, nakikita mo ang kalagayan ko. Lord, buhay ka. Nakikita mo ang kalagayan ko. Going in and out of the hospital, nagbi-bleed. Anak mo ako, nagbi-bleed. Nahihiya ako. Sabi ng doktor, kung hindi ka magpapa-opera, maaring labas-pasok ka, magdurugo ka, palagi kang sasalina ng dugo. Yan ang sabi sa akin ng doktor. Palagi kang sasalina ng dugo. But praise God, until now, hindi na bumulik ang pagdurugo, ang bleeding ko. Praise God. Hindi na ako muling nag-bleed. Dahil sabi nila, palagi kang mag-undergo ng blood transfusion. And praise God, I know and I believe in my heart that God rejuvenated my body. I believe in my heart that God has already healed me. At yun po, i-claim po natin, those who are undergoing health problems. Nilikha tayo ng Panginoon eh. Siya naman ang humulma sa atin eh. Sabi nga sa Bible, even in your mother's womb, I know you. Alam niya yung kalagayan ng bawat isa. Alam niya yung pangangailangan ng bawat isa. It is just a matter of a prayer away from God. We should learn, we should remain connected to our God. Remain in me, and I will remain in you. And whatever you ask, I will grant. Kailangan lang po manatili tayo sa Kanya. Dahil siya nga ang pag-asa natin eh. Siya ang pag-asa natin. So huwag tayong lumayo sa Kanya. Huwag tayong lumayo sa Kanya. Siya yung pinakamayaman sa lahat. Pagmamay-ari niyang lahat. So huwag tayong lumayo sa Kanya. Yan po yung tandaan po natin. The risen Christ is our hope because He is alive, seated at the right hand of the Father, interceding for us. In Romans chapter 8:34 and Hebrews 7:25. The empty tomb will always remind us that Jesus is alive, and we can always pray to the Father in His name, and He will answer us. Alive siya. And therefore, open ang lines natin. Wala pong, kung open ang lines ng Panginoon, wala yung ano ba yung sinasabi sa cellphone? Cannot be reached. Wala yun sa Lord. He can always be reached dahil open palagi ang kanyang line sa atin. Develop a prayer line with God. I know He will answer every desire, every concern of ours. Wala pang imposible sa Diyos. Problema sa pamilya, problema sa anak. Mag-ayuno ka, mag-pray and fast ka. Pagkakaloob ng Lord.
Learn to pray and fast. Several years ago, I did that. Because I was informed abroad that my brother is dying. I prayed and fasted. And God answered my prayers. I prayed so hard. God answered my prayers. Now, conclusion. As believers of Jesus Christ, the Christ who is risen, this demands our complete loyalty. Loyalty to Him. In Romans 14 verse 9. He was raised and exalted to be our Lord. Acts 2 verses 32 and 36. And Ephesians 1, 20 to 23. I-review nyo na lang. He was raised and exalted to be our Lord. Thus, our lives and service belong to Him. Ang buhay po natin, ang paglilingkod po natin ay para sa Kanya. Ayan, palagi natin dasal kung tayo na nag-intercede na lahat ng tumatayo dito, we are not performing for men. We are not performing to please man. We are doing this to please our God. Amen? Hindi tayo naghihintay ng applause of man. Hindi tayo naghihintay ng praises of man. Kailangan po, yung aspire po natin ay yung malugod ang ating Panginoon. Na yung imagine natin na ang Lord nakamasid sa atin, tuwang-tuwa sa Kanyang nakikitang ginagawa po natin. Amen? Huwag natin expect na, si sister, hindi man lang, nagtutugtog ako dito, hindi man lang sa nag-smile, nakasimangot. Si sister, makatatrabaho na, marinamala, mapansin niyo trabaho. Taknahin, makasirisira na ko niyo marinamala, pansinin niya kan yun. Ni marimala, magidawawan, danumin. Si sister pa yun, anak ka na mag-LGN. Marinamala, mag-i-offer kang kafengin. Marimala, mapameriendangin. Anak ka na yun. Marinamala yun. No kuneyo, masinan no kanya kasi tole no. O kaya no minang kanigina, na-echiperar ikaw, marita pinansing ikaw. Nilikuran di ikaw, okay lang. Matuwa ka kung gano'n ang ginagawa sa'yo. Dahil kung pumunta ka dun with the goal na, Lord, gagawin ko ang iyong kalooban, mag-follow up ako to encourage this sister, Lord. Gagawin ko ito dahil, di ba sabi mo, Lord, we should encourage one another. At Lord, nandito ako mag-encourage sa kanya. Kung tinalikuran ka, sasabihin mo, Lord, salamat. Dahil hindi naman ako ang tinalikuran nila, ikaw ang tinalikuran nila. Amen? We don't serve here in this ministry, or we don't serve our fellow man to please our fellow man. We serve because we want to please God. Dahil He deserves all the honor and the glory. Amen? Utang po natin sa Kanya ang ating buhay. Whatever we have in life, karangyaan man yan, pera man, kayamanan yan, sabihin natin, Lord, wala ang mga ito kung wala ka. Lord, wala akong kalakasan kung wala ka. Anytime. Kaya wag nating maipagmamaya, hindi natin pwede maipagmalagi. Ay, napaka-aro may kwarto. Marinak ma, matakatagit ta, napaka-aro yung vitamins ko. We should not put our hope on material things or worldly things, but rather we always put our hope
and trust in God. Amen? As Christians and believers of Jesus Christ, His resurrection should be alive in our hearts. It should be alive in our mind. At huwag nating panatilihin ito sa ating mga buhay. We should not keep the message of the resurrection only to ourselves. Let's share it. Let's proclaim it. Alam mo, nung nakasalamuhan ni Jesus, ng ibang disipulos, go and tell it to them. Sabi nga, we should not keep our salvation unto ourselves alone. We should not keep the message of the resurrection only to ourselves. Let's share and proclaim it. Let's follow His command to fulfill the Great Commission. To preach the gospel of salvation through faith in Jesus Christ. Kailangan po, gawin po natin ito. Meron pong inaatang po sa atin. Pwede bang i-ano natin yung Acts 10:42 to 43? Napakaganda po ang sinabi sa Acts. Acts chapter 10:42 to 43. Acts 10:42 to 43. Yung patungkol sa pagbabahagi. Acts chapter 10:42 to 43. Yan. Kaya balaman ta dodog yo lettera yo libro, yo Bible ko eh. Anong sabi dito? Acts 10:42 to 43. Yan, sabi niya dito. O, umpisahan natin sa 39. We are witnesses of everything He did in the country of the Jews in Jerusalem. They killed Him by hanging Him on a tree, but God raised Him from the dead on the third day, and He caused Him to be seen. He was not seen by only the people, but by witnesses whom God had already chosen by us, who ate and drank with Him after He rose from the dead. He commanded us, sabi niya, He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. So sinabi niya dito, He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. Meron pang command sa ating lahat to preach to the people. Meron pong command, meron pong inaasahan ng Panginoon. Tayo po na mananampalataya ng ating Panginoon, tayo po na naniniwala sa resurrection ng ating Panginoon, tayo po, meron pong inaatang sa atin to preach the gospel. We share also the goodness of God. Let's testify of the goodness of God in our lives. But sad to say, nakokontento tera lamanin. So mabalin tera nga, napano tera te iglesia, so malawan tera kontento tera lamanin na, ali awan tera la na shareanin, awan tera la na solwinin. Piano kung nebe ba? So namalawan tera chiwe, toli tera to dati nga buhay tera. Alale Sunday, kwatera laman, tanakwan niya buhay tera chiwe unag, tanakwan sa buhay tera kan lawan, double character. So alawan na kwenta. Kailangan na magina tera pego, wawag afu. Nunyampe nga kahi afu nga kwantera payam. Amen? We should not only be hearers of the word,
we should also be doers of the word. Amen? Amen. Kasi yun na nangyayari sa mundo natin ngayon. Banal na banal kung nasa loob ng simbahan. Paglabas ng simbahan, iba na. Pinatustus da to sunlaran. Nakargado to baraha, yo mananekuangin. Napakaro, yo bote, yo binarayan nin. Napakaro, yo uman na nga nedatin. Kailangan, nuhan ni nagina terechaw, dalhin terapaya kalawan. Taseno masinanda pa'y nga tutuo tayong mga testigo ng ating Panginoon. Amen pa ba? Amen! O, pati na lang sa pagpalakpak nyo, matalakag kayo eh. Alalema pe, wana kwenta pe, kayang ko pinamapala. Matalakag kayo pa ba, si katulog kayo no kay. Siguro naman, wampe sinipiyam balambangin, siya. So, yan po. Kailangan po natin na gawin ang kalooban niya. Accomplish the Great Commission. Ano ba sabi niya? Ano ba yung Great Commission sa Matthew 28? Go and? Yan, sige. Matthew 28, yung Great Commission. Go and preach the gospel. Baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. At alam mo, napakaganda po yun, yung last na ng Matthew. Ha? At yan ang alam natin na gustong-gusto natin eh. Anong sinabi sa book of Matthew? Ha? All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kaya tama yung sinabi ng Lord, I will never leave you, I will never forsake you. Pero sabi niya, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ganyan po ang ating Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan. Gawin natin yung sinasabi niya, go and make disciples. Yung Great Commission at ang pangako ng Lord, surely I am with you always to the very end of the age. Hindi niya sinabing, I will be with you sometimes. I will be with you kung gusto ko. Hindi po. Sabi niya, I will be with you always. Ang sinabi niya. Hindi yung sometimes, hindi kung ako ay kung minsan kasi merong kondisyon ng mga ginagawa natin eh. Remember ang ating Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin ay unconditional. Agape. Love. At ito ang tandaan na, surely I am with you always to the very end of the age. Ito yung mensahe niya sa resurrection, na buhay siya muli, and He is with us always. Amen? Nabuhay siya muli. Kaya, the message of the resurrection, yung talagang mensahe ng resurrection is, habang si Kristo ay nandoon, at alam ko, nandoon siya palagi dahil buhay na buhay siya. Alalahanin nyo na lang, kung meron kayong problema, i-imagine nyo na lang yung bakante na nitso. Imagine nyo na lang. Kasi yun ang ginagawa ko. Tanda na buhay ang ating Panginoon. Ini-imagine ko na walang laman na yung nitso dahil si Jesus wala na dun. Hindi siya nanatili dun sa nitso na yun dahil nandoon na siya sa langit. Always, ano ang ginagawa niya? Seated at the right hand of the Father, interceding for us. So He is our intercessor to our God, the Father. I will be with you always to the very end of the age.
Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Aba, medyo lumakas na yung palakpak. So, purihin ang Lord at medyo na-convict sila. Amen? So, tayo po tayong lahat. I hope na buhay ang ating Panginoon, buhay na buhay din ang ating pagpa-praise and worship, buhay na buhay din ang ating mga ginagawa para sa Kanya lamang. Para sa Kanya lamang. To give Him honor and glory. Amen? Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ano na handa? Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Anong hinanda niyo? It's about hope. Hallelujah, Jesus. Lord, You are alive. You are alive, O God. Buhay ka, Panginoon. Buhay ka, Panginoon. The tomb will always remind us, O God, that You are alive, and therefore we have hope. Hallelujah. Thank You, Father. Thank You, Jesus. In You, O Lord, we put our hope. In You, O Lord, we put our trust. In You, O Lord, we surrender our life, O God, Lord. We know and we believe, O God, that You are concerned, O God, in every aspect of our lives. Lord, wala kang pinapalampas, O God. Concerned ka, Ma, sa bawat kalagayan ng inyong mga anak. Concerned ka po, Panginoon, kahit sa kaliit-liitang aspekto ng aming mga buhay. Concerned ka, Lord, dahil nilikha mo kami. Nilikha mo kami. You are mindful of men. You are mindful of men, Lord. Kahit makasalanan kami, Lord, inaalala mo pa rin kami, Panginoon. Kahit hindi kami karapat, dapat na niligtas mo kami dahil ganyan ang pagmamahal mo po sa amin. Lord, we put our hope and our trust in You. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing that song, In You, O Lord. We put our hope and our trust. Hallelujah, Father. And serve You, I'll obey because I love You. I'll obey. My life is in Your hands. It's the way to prove my life and feelings go away. If it costs me everything, I'll obey. once again, I'll obey and serve You. I'll obey because I love You. I'll obey. My life is in Your hands. It's the way to prove my life and feelings go away. If it costs me everything, I'll obey. Once again we sing, I'll obey and serve You. I'll obey because I love You. I'll obey. My life is in Your hands. It's the way to prove my life and feelings go away. If it costs me everything, I'll obey. oh Father God, in You we put our hopes and our trust, O God. As You have promised, O God, that those who believe in You, they will never be put to shame. Those who put their trust in You, they will not be disappointed. Lord, Ikaw nagsabi, Panginoon, ask
and we shall receive. Pangako mo ito, Panginoon. Lord, ikaw nagsabi na hindi maikli ang iyong kamay upang hindi mo maabot ang bawat pangangailangan. Hindi ka bingi upang hindi mo marinig ang panalangin ng iyong mga anak. Lord, hindi ka bulag upang hindi mo makita ang pagluha ng iyong mga anak. Araw at gabi, Panginoon. God, nakikita mo po, Ama, kalagayan ng bawat isa. May kanya-kanyang dalahin, Panginoon. Lord, marahil, Ama, there are those struggling, oh God, Lord, because of health problems, oh God. Lord, I know that you are a healing God. By your stripes we are healed. Ikaw nagsabi, you have taken upon yourself our infirmities and you have borne, O God, our sicknesses and diseases. Inako mo na, Ama, ang aming mga sakit karamdaman. Lord, we pray, O God, for total healing. We pray, O God, for total healing, O God. May mga sakit sa kidney. May mga sakit sa puso. Lord, sinabihan ng doktor na may cancer. Sakit sa dugo. Arthritis. Sakit sa bato. O God, o ano man sakit karamdaman na yan. By the stripes of Jesus, we are healed. By the stripes of Jesus, we are healed. In Jesus' name, Father, in the name of your Son Jesus, in the name of your Son Jesus, Lord, everyone na merong inindang sakit karamdaman, ilagay niyo yung mga kamay sa parte ninyong katawan na yan. And in the name of Jesus,